Ang nakakabulag na liwanag ng mga kamera ang unang sumalubong sa kanya. Sunod-sunod, walang tigil. Kasabay nito ang sigawan ng mga pangalan nila. Mr. and Mrs. Valderrama, dito po. Elara, isang ngiti naman dyan. Isang ngintang ngiti. Yun lang naman lagi ang hinihiling nila. At yun lang din naman lagi ang hinihiling ng lalaking nasa tabi niya. Naramdaman ni Elara ang paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang baywang. Isang paghigpit na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal, kundi isang babala. Bumulong ito sa kanyang tainga. Sapat lang para siya ang makarinig, sa gitna ng ingay. Ngumiti ka, Elara. Ayokong mapahiya sa harap ng lahat. Ang boses nito, na puno ng papuri sa entablado kanina, ay biglang naging malamig at walang emosyon. Automatikong sumilay ang isang perpektong ngiti sa mga labi ni Elara, ang ngiting sanay na siyang isuot. Ang maskara niya, itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway sa mga kamera, habang ang puso niya ay tila pinipiga sa loob ng kanyang dibdib. Sa mata ng publiko, sila ang perpektong mag-asawa. Si Marco Valderrama, ang henyo sa likod ng Valderrama Innovations, ang pinakamalaking tech company sa bansa. At siya, si Elara Reyes Valderrama, ang maganda at mapagmahal na asawa na laging nasa kanyang tabi. Isang larawan ng tagumpay at kaligayahan. Pero sa likod ng mga kamera, sa likod ng mga nakasara nilang pinto, ibang-iba ang katotohanan. Nang makapasok na sila sa loob ng sasakyan, kasabay ng pagsara ng pinto ay ang paglaho ng mga ngiti sa labi ni Marco. Biglang naghari ang isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Marahas niyang niluwagan ang kanyang necktie na para bang sinasakal siya nito. Hindi umimik si Elara. Alam na niya ang kasunod. Pinagmasdan na lang niya ang mga ilaw ng syudad ng Makati na mabilis na dumadaan sa bintana. Sino ang kausap mo kanina? Basag ni Marco sa katahimikan. Napabuntong hininga si Elara bago sumagot. Mga kaibigan ko lang, Marco. Si Clara at si Sofia. Kinukumusta lang nila ako. Ding sinabi ko na sa'yo na ayokong nakikipag-usap ka sa kanila. Hindi ba? Tumaas ang boses nito. Mga tsismosa lang ang mga iyon. Baka kung ano pa ang masabi mo. Wala akong sinasabing masama. Mahinang sagot ni Elara. Bigla nitong inagaw ang cellphone mula sa kanyang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Elara sa gulat at takot. Mabilis na tiningnan ni Marco ang kanyang mga text messages at call log. Walang makitang kahina-hinala. Ibinato nito ang cellphone pabalik sa kandungan niya. Siguraduhin mo lang, Elara. Siguraduhin mo lang. Napayuko na lang si Elara at niyakap ang sarili. Ito na ang buhay niya. Isang magandang hawla kung saan bawat galaw niya ay binabantayan. Dati, may sarili siyang karera. Isa siyang promising software developer, tulad ng kanyang yumaong ama. Pero ipinagpalit niya ang lahat ng iyon para sa pangako ng pag-ibig ni Marco. Isang pangako na matagal nang napako. Ang natitirang biyahe pauwi ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Mas gugustuhin pa ni Elara ang katahimikang iyon kaysa sa mga salitang tumutusok sa kanyang puso. Ang tanging gusto na lang niya ay makarating sa kanilang bahay, sa kanyang silid, kung saan maaari siyang mag-isang huminga. Pagdating nila sa kanilang mansyon sa isang pribadong subdibisyon, unang bumaba si Marco. Hindi man lang siya hinintay o pinagbuksan ng pinto. Dumiretso ito sa loob, habang si Elara ay naiwang mag-isang naglalakad sa malawak, ngunit malamig na pasilyo ng kanilang tahanan. Pumasok si Marco sa kanyang study at isinara ang pinto nang walang paalam. Isang malinaw na mensahe. Ayaw niyang maistorbo. Para kay Elara, sanay na siya. Sa halip na sundan ito, pumunta siya sa isang maliit na mesa malapit sa hagdan kung saan nakapatong ang mga sulat na dumating para sa kanila. Habang inaayos ang mga ito, isang sobre ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang credit card statement na nakapangalan kay Marco. Karaniwan ay hindi niya ito pinapakialaman,
Pero may kung anong nagudyok sa kanya na buksan ito ngayon. Marahil ay ang namumuong pagdududa sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Sinimulan niyang basahin ang listahan ng mga ginastos. Mga mamahaling hapunan sa mga restaurant na hindi niya kailanman napuntahan. Mga bayarin sa hotel na wala siyang kaalam-alam. At pagkatapos, isang bagay ang halos nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang transaksyon na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Isang mamahaling kwintas mula sa isang kilalang alhasan. Ang petsa ng pagbili. 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi ito para sa akin. Naisip niya. Ang kaarawan niya ay noon pang 1 buwan. Ang kanilang anibersaryo ay malayo pa. Walang anumang okasyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naging napakabigat para lang hapin. Umakyat siya sa kanilang silid, dala ang bigat sa kanyang puso. Naupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang cellphone na ibinato sa kanya kanina ni Marco. Upang ilibang ang sarili, binuksan niya ang kanyang social media account. Nag-scroll lang siya ng walang direksyon, tinitingnan ang mga larawan ng masasayang pamilya at mga magkasintahan. Bawat isa ay parang isang sampal sa kanyang mukha. At sa kanyang pag-scroll, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa kanyang screen. Si Katrina Santos, ang maganda at batang-batang sekretarya ni Marco. May bago itong post, isang selfie. Nakangiti ito ng napakatamis sa kamera. Ang buhok ay nakapusod sa isang gilid, na tila sinasadyang ipakita ang isang bagay na kumikinang sa leeg nito. Naramdaman ni Elara na nanlamig ang buong katawan niya. Pamilyar ang kislap na yon. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na daliri, pinalaki niya ang litrato. At doon, malinaw na malinaw, nakasabit sa leeg ni Katrina ang isang kwintas na may disenyong pamilyar sa kanya. Isang disenyong tiningnan niya sa website ng alhasan ilang buwan na ang nakalipas. Isang kwintas na pabiro niyang sinabi kay Marco na pangarap niya. Hindi siya makahinga, para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa, ang mga gabing ginagabi si Marco sa opisina, ang mga biglaang business trips, ang lamig ng pakikitungo nito, ay biglang nagkabit-kabit. Bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Isang larawan ng kataksilan. Ang mga mata niya ay napako sa caption sa ilalim ng litrato. Isang maikling pangungusap, 5 salita na bawat isa ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Feeling love tonight. Gumuho ang mundo ni Elara. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumapag sa makapal na karpet ng walang tunog. Ngunit para kay Elara, ang katahimikan na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ang maskara na suot niya buong gabi, ang maskara ng perpektong asawa, ay tuluyan ng nabasag. At sa ilalim nito, ang naiwan ay isang babaeng pinagtaksilan, wasak, at mag-isa sa gitna ng isang malamig at malawak na kasinungalingan. Hindi nakatulog si Elara ng gabing iyon. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nakangiting mukha ni Katrina at ang kumikinang na kwintas sa leeg nito. Ang bawat tahimik na sandali ay pinupuno ng paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng mga salitang yon. Feeling love tonight. Kinabukasan para siyang isang multo sa sarili nilang bahay. Gumalaw siya ng walang ingay, naghanda ng almusal na alam niyang hindi niya kakainin. Nang bumaba si Marco, bihis na bihis para sa opisina, ang mukha nito ay parang walang anumang nangyari. Para bang hindi niya winasak ang mundo ng asawa niya kagabi. Good morning! Bati nito sa malamig na tono habang inaayos ang kanyang mamahaling relos. Ito na, ang pagkakataon niya. Inipon ni Elara ang lahat ng natitira niyang lakas ng loob. Huminga siya ng malalim. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Marco, panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. May nakita ako kagabi.
Sa credit card statement mo, hindi ito lumingon. Nagpatuloy lang ito sa pag-inom ng kape. Ano na naman ito, Elara? Inilabas niya ang statement at itinuro ang isang particular na item. Isang kwintas mula sa alhasan na paborito ko. Hindi para sa akin, hindi ba? Sa wakas, ibinaba ni Marco ang tasa at tiningnan siya. Isang tingin na puno ng pagkaini. Ngunit sa isang iglap, napalitan iyon ng isang pekeng pagtawa. Isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyan ba ang ikinapuputok ng butsi mo? Sabi nito, na para bang siya ang katawa-tawa. Corporate gift iyan, Elara. Bonus para sa pinakamahusay na empleyado ng buwan. Si Katrina. You know her, my secretary. She's been doing an excellent job. Katrina. Ang pangalan ay parang lason na dumaloy sa kanyang pandinig. Ang katinuan sa likod ng mga salita ni Marco ay halos naging kapani-paniwala. Kung hindi lang sa larawang nakita niya. Nakita ko ang post niya. Giit ni Elara, nanginginig na inilabas ang cellphone at ipinakita ang litrato. At ang caption, Marco, wag mo naman akong gawing tanga. Kinuha ni Marco ang cellphone, tiningnan ito sandali, at ibinalik sa kanya na may kasamang pag-iling. Elara, Elara, you are being paranoid. Ano ang gusto mong isipin niya? Na binibigyan ko siya ng regalo dahil may mali siya. Siyempre, she feels appreciated. She feels loved by the company. It's professional. Bawat salita niya ay isang matalinong pag-atake, isang paraan para baliktarin ang sitwasyon at palabasin na si Elara ang may problema, na ang kanyang imahinasyon ay masyadong malikot. Humingi ka ng tawad sa kanya mamaya pag napadaan ka sa opisina. Nakakaya ang inaasal mo. Dagdag pa nito bago tumayo. Kinuha ang kanyang briefcase at naglakad paalis. And stop checking my things, it's pathetic. Naiwan si Elara sa hapagkainan, napapaligiran ng katahimikan at ng amoy ng kapeng hindi nagalaw. Ang kanyang ebidensya, ang kanyang sakit ay binaliwala na parang isang imahinasyon lang ng isang paranoid na asawa. Nagsimula siyang pagdudahan ng sarili. Baka nga mali lang siya ng interpretasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkalito, isang kakaibang pakiramdam ang biglang dumating. Isang matinding pagkahilo, kasunod ng pamilyar na pakiramdam ng pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Habang nakasubsob siya doon, isang panibagong katotohanan ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan, ang kanyang pagkahilo sa umaga, ang kanyang pagiging irritable, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang hindi niya pagkakaroon ng buwan ng dalaw. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumibol sa gitna ng kadiliman. Isang maliit, nanginginig na pag-asa. Nang hapong iyon, sa loob ng isang malamig na klinika, pinakinggan ni Elara ang mga salita ng doktor na muling nagpabago sa takbo ng kanyang mundo. Congratulations, Mrs. Valderrama. You are 6 weeks pregnant. Ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata sa pagkakataon yon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa isang panibagong uri ng emosyon, isang halo ng tuwa at takot, isang sanggol. Ang kanilang anak, ito na iyon, ito na ang sagot. Ang isang sanggol ay tiyak na magbabago sa lahat. Magbabago ito kay Marco, ibabalik nito ang pagmamahal na matagal na niyang inaasam. Puno ng panibagong pag-asa, naghanda si Elara ng isang espesyal na hapunan. Nagluto siya ng paboritong pagkain ni Marco, nagsindi ng mga kandila, at pinuno ang silid ng musikang dati nilang pinakikinggan. Nang dumating si Marco, sinalubong niya ito ng isang ngiti, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Anong meron? Tanong ni Marco, halatang naguguluhan. Umupo ka, masayang sabi ni Elara. Hinintay niyang makaupo ito bago niya hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Inilagay niya ang kamay ni Marco sa kanyang tiyan. Marco? Sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. May sorpresa ako sa'yo. Tayong dalawa.
Magkakaroon na tayo ng pamilya. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Ang inaasahan niyang ngiti o yakap ay hindi dumating. Sa halip, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang mga mata ni Marco ay nanatiling nakatitig sa kanya, malamig at walang mababakas na anumang tuwa. Dahan-dahan nitong binawi ang kamay mula sa pagkakahawak niya. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang paghihintay, nagsalita ito. Ang mga salita ay kasing talim ng patalim at bumaon ito ng diretso sa puso ni Elara. Sigurado ka bang sa akin yan? Gumuho ang lahat ng pag-asang itinayo ni Elara sa buong maghapon. Tumayo si Marco at naglakad papunta sa kanyang study. Iniwan siyang mag-isa, tulala sa gitna ng kanilang perpektong hahapunan. Maya-maya pa, narinig niya ang mahinang boses nito mula sa kabilang silid. Nakikipag-usap sa telepono, dala ng sakit at galit, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Hindi niya marinig ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang narinig para tuluyan siyang durugin. Oo, Katrina. Oo, nalaman ko na. Hindi, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Just, huwag kang mag-alala. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang huling pag-asa niya. Para kay Marco, isa lang itong problema na kailangang ayusin. Dahan-dahan siyang umatras mula sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ngunit bago pa siya makalayo, biglang bumukas ito. Nakatayo si Marco sa may pinto. Ang cellphone ay hawak pa rin. Walang gulat sa kanyang mukha, tanging isang malamig na pagkainis. Tiningnan niya si Elara mula ulo hanggang paa na para bang isa itong dumi na nakakalat sa kanyang perpektong sahig. Nakikinig ka sa usapan ng may usapan, sabi nito. Hindi ito tanong, isa itong akusasyon. Ang takot ni Elara ay biglang natabunan ng isang matinding kirot at galit. Isang problema lang ba ang anak natin para sa'yo, Marco? Nanginginig niyang tanong. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Isang bagay na kailangan mo lang ayusin para kay Katrina. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngising puno ng pang-aalipusta. Huwag kang magdrama, Elara. Hindi bagay sa'yo. Narinig kita. Narinig ko ang lahat. Halos pasigaw niyang sabi, ang boses ay basag na. Paano mo nagagawa ito sa amin? Sa anak mo? Hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay nagpapadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Huminto ito sa mismong harapan niya. Ang taas nito ay tila isang anino na lumalamon sa kanya. Hindi siya sumigaw. Mas malala pa roon. Ngumiti siya. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng pagbabanta. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Isang kilos na dati nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon nagdudulot ng matinding takot. Ang dami mong naririnig na hindi mo dapat marinig. Bulong nito, ang hininga ay amoy alak at kasinungalingan. At ang dami mong sinasabi na hindi mo dapat sinasabi. Binitiwan nito ang kanyang pisngi at nilagpasan siya. Naglakad ito papunta sa hagdanan na para bang wala silang pinag-usapan. Naiwan si Elara na nakatayo, nanginginig, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nang nasa gitna na ng hagdanan si Marco, huminto ito, ngunit hindi lumingon. Bukas, sabi nito, ang boses ay mababa, ngunit malinaw at tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Mag-uusap tayo ng masinsinan tungkol sa problemang ito, Elara. At pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pag-akyat, iniwan si Elara na mag-isa sa gitna ng malamig na dilim. Yakap-yakap ang tiyan na naglalaman ng isang lihim na ngayon ay isa ng malinaw na banta sa kanyang buhay. Hindi na hinintay ni Elara ang umaga. Pagkatapos niyang marinig ang pag-akyat ni Marco, sumunod siya. Ang takot na dati nagpaparalisado sa kanya ay napalitan ng isang desperadong katapangan.
Hindi na ito para sa kanya, kundi para sa buhay na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Naabutan niya si Marcos sa kanilang silid. Nagtatanggal ito ng kanyang mamahaling damit na para bang isa itong balatkayo. Hindi, mariing sabi ni Elara. Ang boses ay matatag sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi tayo mag-uusap bukas. Ngayon tayo mag-uusap. Humarap si Marco. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang pasensya. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Elara. Mayroon, giit niya. Ang isang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang tiyan. Tungkol sa anak ko, hindi mo siya tatawaging problema. Hindi mo siya aayusin. Poprotektahan ko siya mula sa'yo. Isang mapanganib na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco. Poprotektahan? Sa paanong paraan, Elara? Saan ka pupunta? Wala kang trabaho, wala kang pera. Lahat ng meron ka, ako ang nagbigay. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sagot niya, ang bawat salita ay mas matatag kaysa sa nauna. Bubuhayin ko ang anak ko ng mag-isa kung kinakailangan. Ang mga salitang yon ang tila nagtulak kay Marcos sa bingit ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagkainis, naging purong galit. Humakbang ito palapit. Ang bawat galaw ay isang malinaw na pagbabanta. Wala kang karapatang magdesisyon ng mag-isa. Sigaw nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ilalayo sa akin ang bagay na yan. Anak ko siya. Sigaw pabalik ni Elara. Sinungaling. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kontrol ni Marco. Itinulak niya si Elara ng buong lakas. Huwag mo akong subukan. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang pagkawala ng balanse ni Elara, ang pagtama ng kanyang likod sa matigas na gilid ng isang kahoy na aparador, at pagkatapos ang pagbagsak niya sa sahig. Isang matalas na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang balakang at tiyan. Isang kirot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Napasigaw siya, hindi dahil sa pagkabagsak, kundi dahil sa isang mainit at basang pakiramdam na unti-unting kumalat sa kanyang damit. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang kulay, pula, ang kulay ng kamatayan. Napatulala si Marcos sa kanyang nakita. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkasindak. Elara, pero hindi na siya narinig ni Elara. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga hikbi habang ang sakit ay lumalaganap sa buong katawan niya. Ang pag-asa na binuo niya buong araw ay unti-unting nalulusaw, kasabay ng buhay na nawawala mula sa kanya. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng dilim ay ang takot sa mga mata ng lalaking sumira sa kanya. Pagmulat niya, ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Amoy ng ospital, antiseptiko at kalungkutan. May isang mabigat na pakiramdam sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng kawalan na mas masakit pa sa anumang pisikal na kirot na nararamdaman niya. Puting kisame, ang tunog ng dahan-dahang pagpatak mula sa animpamgi. Rip na nakakabit sa kanyang kamay. Ang gaspang ng kumot na nakabalot sa kanya. Isang doktor na may mabait na mukha ang pumasok sa silid. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting pilit at puno ng awa. Mrs. Valderrama, malumanay na sabi nito. Mabutit gising ka na. Tiningnan lamang siya ni Elara. Alam na niya. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bigat sa kanyang sinapupunan ay nawala na. Ang pakiramdam na may kasama siya ay naglaho na. I'm sorry, sabi ng doktor. Kinukumpirma ang katotohanang ayaw niyang marinig. We did everything we could, but you lost the baby. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Elara. Tila naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang naiwan na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Tumangulang siya isang beses. Isang pagtanggap
Sa isang sentensyang matagal na niyang alam, ilang sandali pa, pumasok si Marco. Mukha itong pagod at nag-aalala. May dala itong isang malaking palumpon ng mga puting rosas. Ang paborito niya. Inilapag nito ang mga bulaklak sa mesa at lumapit sa kanya. Elara, sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Mahal ko, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit. Patawarin mo ako. Tiningnan ni Elara ang lalaking nasa harapan niya. Ang asawa niya. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Pero ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero. Isang aktor na gumanaganap sa isang papel na hindi bagay sa kanya. Nakikita niya ang pagkalkula sa likod ng mga matang nagkukunwaring nalulungkot. Hindi ito kalungkutan para sa nawala nilang anak. Ito ay takot para sa sarili niya. Dahan-dahan, binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ito, nang diretso sa mga mata. At sa katahimikan na yon, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati kay Elara. Hindi takot, hindi pagmamakaawa. Isang bagay na mas malamig, mas matigas. Nang umalis si Marco para ayusin ang mga papeles sa ospital, naiwan si Elara sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagdurusa. Ito na ang katahimikan ng pagpaplano. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang cellphone sa bedside table. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat kilos niya ay may layunin. Una niyang tinawagan ang matagal na nilang abogado ng pamilya, si Attorney Santos. Attorney, sabi niya, ang boses ay kalmado at walang emosyon. Si Elara to. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko nang umalis kay Marco. At gusto kong malaman kung ano ang mga karapatan ko. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, may isa pa siyang tinawagan. Isang luma niyang kaibigan at mentor mula sa dati niyang trabaho sa tech industry. Sir Alex, si Elara po to, Elara Reyes. Opo, matagal na po. Pwede po ba tayong magkape paglabas ko dito? Sa bawat tawag, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa paligid ng sugat na yon, isang bakal na determinasyon ang nabubuo. Ang pagluluksa ay hindi pa tapos. Ngunit sa gitna ng pagluluksa, isang bagong Elara ang isinilang. Isang Elara na hindi na magpapakatanga. Isang Elara na hindi na mananatiling biktima. Tumingin siya sa labas ng bintana ng ospital, sa mga ilaw ng siyudad na kumikinang sa dilim. Ang bawat ilaw ay parang isang posibilidad, isang paalala na may buhay sa labas ng ginintuang hawla na ipinagkaloob sa kanya ni Marco. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Ang mga puting rosas na dala ni Marco ay tila isang pangungutya sa sulok ng kanyang paningin. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Marco Valderrama. Bulong niya sa hangin, sa katahimikan ng kanyang silid. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Lumipas ang isang linggo. Para kay Marco Valderrama, si Elara ay parang bulang naglaho. Pagkatapos niyang ihatid ito, pauwi mula sa ospital, sa isang bahay na puno ng hindi nabanggit na mga akusasyon, kinabukasan ay wala na ito. Ang mga damit nito sa aparador, ang mga personal na gamit, lahat ay nawala. Ang tanging iniwan nito ay ang singsing pangkasal sa ibabaw ng unan kung saan ito dating natutulog. Sa simula, inisip ni Marco na ito ay isang simpleng pagtatampo. Ngunit nang sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan nito, walang nakakaalam kung nasaan siya. At nang ipasuri niya ang personal na bank account ni Elara, isang account na naglalaman ng perang minana nito mula sa kanyang mga magulang, natuklasan niyang wala na itong laman. Doon, ang pagkainis ni Marco ay naging galit. Isang galit na nag-ugat sa pagkawala ng kontrol. Samantala,
Sa isang maliit at simpleng apartment sa kabilang dulo ng Quezon City, sinisimulan ni Elara ang kanyang bagong buhay. Ang malawak na mansyon ay napalitan ng isang kwarto na sapat lang para sa isang kama at isang maliit na mesa. Ang walk-in closet ay naging isang kahon ng mga damit. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga siya ng maluwag. Ang hangin ay hindi mabigat. Ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay sa kanya. Ang mga unang araw ay ginugol niya sa pagpaplano. Sa isang puting pader, idinikit niya ang mga sticky notes na naglalaman ng mga ideya, mga plano sa negosyo, at mga pangalan ng mga taong maaari niyang lapitan. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakasulat sa malalaking letra ang isang salita. Solusyon. Hindi na siya gagawa ng software lang. Gagawa siya ng mga solusyon sa mga problemang nakita niya sa industriya. Mga problemang pinalalala ng mga kumpanyang tulad ng kay Marco na mas inuuna ang kita kaysa sa mga tao. Ang kanyang unang hakbang ay ang tawagan ng kanyang dating mentor na si Sir Alex. Pagkatapos ng isang tasang kape at mahabang kwentuhan, binigyan siya ni Sir Alex ng isang pangalan. May isang bata akong kilala, sabi nito. Liam Cruz, henyo, Elara. Isa sa mga pinakamatalinong programmer na nakilala ko. Pero nasasayang lang siya sa kasalukuyan niyang trabaho. Puno ng ideya pero laging binabara ng management. Kinabukasan, sa isang maingay na coffee shop sa BGC, hinarap ni Elara ang sinasabing henyo. Si Liam Cruz ay mukhang mas bata sa kanyang edad. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at salamin. Sa simula, halata ang kanyang pag-aalinlangan. Nakaupo ito ng bahagyang nakasandal. Ang isang braso ay nakakrus sa kanyang dibdib habang pinapakinggan si Elara. Para sa kanya, marahil isa na namang mayamang ginang na may isang brilliant app idea si Elara. Ang gusto kong gawin ay isang project management tool, panimula ni Elara, pero hindi ito tulad ng mga nakikita mo sa market. Ang sa atin ay intuitive, simple, nakasentro sa user, isang tool na nagpapadali ng trabaho, hindi nagpaparami. Nakita ni Elara ang pag-ikot ng mga mata ni Liam. Hindi siya natinag. Ibinaba niya ang kanyang tasa at sumandal din. Alam ko ang iniisip mo. Isa na namang kopya ng mga nagkalat na software dyan. Pero isipin mo, to Liam, ilang oras ang nasasayang sa isang kumpanya araw-araw dahil lang sa komplikadong sistema. Ilang magagandang ideya ang hindi natutuloy dahil sa hirap ng collaboration. Ang gusto kong buuin ay hindi lang isang software. Gusto kong buuin ang tulay sa pagitan ng ideya at ng katuparan nito. Ang kanyang boses ay nagbago. Mula sa simpleng paglalahad, naging puno ito ng pagnanasa. Isang pagnanasang nanggagaling sa kanyang sariling karanasan. Sa mga taon na nasayang ang kanyang talino. Hindi lang tayo gagawa ng software, Liam. Sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Gagawa tayo ng solusyon na rerespetuhin ang oras at talino ng mga gumagamit nito. Sa unang pagkakataon, umayos ng upo si Liam. May kislap sa kanyang mga mata na hindi nakita ni Elara kanina. Kinuha nito ang tissue sa mesa at nagsimulang mag-drawing ng mga diagram. Paano ang architecture? Gagamit ba tayo ng microservices? Paano natin sisiguruhin ang scalability kung biglang lumaki ang user base? Sunod-sunod nitong tanong, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Iyan ang dahilan kung bakit kita kinakausap. Ang pag-uusap na yon ang naging simula ng lahat. 2 linggo ang lumipas, pareho na silang nag-resign sa kani-kanilang mga buhay. Inupahan nila ang isang maliit na espasyo sa isang co-working hub, 2 mesa, isang whiteboard, at walang hanggang supply ng kape. Doon, isinilang ang pangalan ng kanilang pangarap, Nexus Tech Solutions. Ang mga araw ay naging linggo. Ang kanilang whiteboard ay napuno ng mga code, flowchart at mga plano para sa hinaharap. May mga pagkakataong nagtatalo sila, may mga gabing inaabutan sila ng umaga. Pero sa bawat pagod,
May katumbas na pananabik. Muling naramdaman ni Elara ang saya ng paglikha. Muli niyang natagpuan ang sarili na matagal nang itinago at kinalimutan. Isang gabi, habang nakatayo sila sa harap ng whiteboard, pinagmamasdan ang komplikadong plano na kanilang binuo. Hindi napigilan ni Liam na magtanong, "Ang ganda ng plano natin, Elara. Pero malaki ang market na to. Marami tayong higanting kalaban." Humarap ito sa kanya. Ang mukha ay seryoso. "So sino ang pinakamalaking kalaban natin sa market na to?" Huminto si Elara. Humarap din siya kay Liam. Ang nangiti sa kanyang labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Liam dati. Isang halo ng sakit at bakal na determinasyon. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na parang isang pangako. Valderrama Innovations. Sa tuktok ng Valderrama Tower, ang mundo ay nasa paanan ni Marco Valderrama. Ang kanyang opisina, na napapaligiran ng salamin mula sahig hanggang kisame, ay nagbibigay ng tanawin ng buong Makati. Dito, siya ang hari. Bawat galaw, bawat desisyon ay nagmumula sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng isang board meeting. Ang silid ay malamig, tahimik, at puno ng mga taong takot magkamali sa kanyang harapan. At iyon po ang update sa marketing campaign natin para sa Kronos 2.0. Pagtatapos ng isang vice president, halatang ninenerbiyos. Tumango si Marco. Ang mukha ay walang emosyon. May iba pa ba? Isang batang executive mula sa business development ang nag-atubiling itinaas ang kamay. "Sir, may bago po tayong player sa market. Isang startup, Nexus Tech Solutions ang pangalan. Nag-aalok sila ng isang simplified project management tool." Sa pagkarinig ng pangalan, isang bahagyang nanggisi ang sumilay sa labi ni Marco. Nexus Tech, napaka-ambisyoso. At ano naman ang tungkol sa kanila? Tanong ni Marco. Ang boses ay may halong pangungutya. Wala naman po, sir. Maliit pa lang naman sila. Parang 2 tao pa lang yata ang nagpapatakbo. Naisip ko lang pong i-report bilang bahagi ng competitor analysis. Humalakhak si Marco, isang maikli at mapanuyang tawa na nagpatahimik sa buong silid. Nexus Tech, parang pangalan ng isang computer shop sa kanto. Huwag nating aksayahin ang oras sa mga langaw. Ituloy niyo ang trabaho niyo. Ang mga salita niya ay batas. Mabilis na nagpatuloy ang pagpupulong at ang pangalang Nexus Tech ay agad na nalibing at nakalimutan. Para kay Marco, ito ay isa lamang maliit na libangan ng kanyang tumakas na asawa. Isang kapritsyo. Hahayaan niya itong maglaro. Magigising din ito sa katotohanan na hindi nito kayang mabuhay nang wala siya. Makalipas ang ilang linggo, nakaupo si Marco sa kanyang malaking leather na upuan, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Ang subject line, resulta ng bid para sa proyekto ng Axeron Logistics. Ang Axeron ay isang mid-size na kumpanya, hindi isang malaking isda, ngunit isang mahalagang kliyente para mapalawak pa ang kanilang market. Ito ay isang siguradong panalo para sa Valderrama Innovations. Binuksan niya ang email ng walang pag-aalinlangan, ngunit habang binabasa niya ang mga salita, ang kanyang kilay ay unti-unting nagsalubong. We appreciate the comprehensive proposal from Valderrama Innovations. However, after careful deliberation, the board has decided to award the contract to Nexus Tech Solutions. Nexus Tech, ang pangalan ay tumalon mula sa screen at sinampal siya sa mukha. Nabitawan niya ang kanyang mamahaling ballpen, dumagundong ito sa ibabaw ng kanyang makintab na mesa. Nexus Tech. Ang maliit na startup, ang langaw, ang biro. Paano? Isang alon ng init ang umakyat sa kanyang batok. Hindi ito pagkatalo sa negosyo. Ito ay isang personal na insulto. Ang kanyang asawa,
Ang babaeng dapat ay nasa bahay at naghihintay sa kanya ay naglakas loob na talunin siya kahit sa maliit na bagay. Pinindot niya ang intercom sa kanyang desk. "Katrina, pumasok ka. Ngayon din." Ilang segundo lang, bumukas ang pinto at pumasok si Katrina Santos, ang kanyang matapat na sekretarya. "Yes, sir?" "Nexus Tech Solutions," sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanila. Sino ang nasa likod nito? Sino ang nagpopondo? Ano ang kinakain nila sa almusal? Lahat. Maliwanag?" "Masusunod po, sir." Mabilis na sagot ni Katrina, nakakaramdam sa bigat ng atmospera. "Gusto ko ng report sa loob ng 24 na oras." Pagkaalis ni Katrina, naiwan si Marco sa katahimikan. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang isang lumang larawan. Isang larawan ni Elara noong sila ay nagsisimula pa lang. Nakangiti ito. Ang mga mata ay puno ng talino at pangarap. Isang software developer na may potensyal na higitan ang sinuman sa industriya. Naalala niya kung paano niya unti-unting pinatay ang kislap na yon. Kung paano niya ito kinumbinsi na ang lugar nito ay sa bahay bilang suporta sa kanya. At naniwala ito. Naging sunod-sunuran. Ngunit ngayon, tila ang Elara na pinilit niyang kalimutan ay nagbabalik. Isang pakiramdam ng kaba, isang emosyong bihira niyang maramdaman, ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya minamaliit si Elara dahil sa tingin niya ay mahina ito. Minamaliit niya ito dahil iyon ang kailangan niyang gawin para makumbinsi ang sarili na kontrolado niya ang lahat. Kinabukasan, tumunog ang kanyang pribadong linya. Si Katrina. "Sir, may nalaman na po ako." "Ano yon?" Walang pasensyang tanong ni Marco. Dalawa lang po talaga sila, si Elara Reyes at ang kanyang co-founder at CTO. May narinig si Marco sa boses ni Katrina. Isang pahiwatig ng pananabik na para bang nakahanap ito ng isang gintong impormasyon. "Sino?" tanong ni Marco. "Ang pangalan niya po ay Liam Cruz," sabi ni Katrina. Isang maikling paghinto bago niya ibinigay ang huling suntok. Nag-apply po siya dito sa Valderrama Innovations, 2 taon na ang nakakaraan. Na-reject po ang application niya bago pa man umabot sa interview stage. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabilis na pag-usad para sa Nexus Tech. Ang kanilang unang tagumpay laban sa Axiron Logistics ay nagbukas ng maraming pinto. Sunod-sunod na maliliit na kontrata ang kanilang nakuha. Sapat para makakuha sila ng mas malaking opisina at makapag-hire ng 3 pang mahuhusay na programmer. Unti-unti, gumagawa sila ng ingay sa industriya. Ngunit alam ni Elara na hindi ito sapat. Ang mga maliliit na isda ay hindi magpapatumba sa isang pating. Kailangan nila ng isang malaking proyekto, isang bagay na maglalagay sa kanila sa mapa, isang bagay na hindi kayang baliwalain ni Marco Valderrama. Isang gabi, habang nag-iisang nakaupo sa bago nilang opisina at napapaligiran ng mga tasa ng kape, naramdaman ni Elara ang pagkabagot. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanilang mga produkto. Naghahanap ng isang ideya na magiging susi sa kanilang pag-angat. Walang dumadating. Sa kanyang pagod at pagkabigo, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ama. Kapag ganitong nabablangko ang isip niya noon, palagi siyang pinapayo nito. Kapag hindi mo alam kung saan ka pupunta, bumalik ka kung saan ka nagsimula. Ang simula. Para sa kanya, ang simula ng lahat ay ang kanyang ama. Isang makata sa mundo ng code, isang programmer na may pangarap na baguhin ang mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Kinabukasan, sa halip na dumiretso sa opisina, nagpunta si Elara sa isang maliit na storage unit na kanyang inuupahan. Dito nakatago ang lahat ng naiwang gamit ng kanyang mga magulang. Binuksan niya ang bakal na pinto at sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at alikabok.
ang amoy ng nakaraan. Doon, sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang karton na may markang mga laro ni Papa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, hindi mga laruan ang laman, kundi ang mga laruan ng isang programmer noong dekada 90. Mga lumang libro ng sipas, mga floppy disk, at isang makapal na computer manual. Habang hinahalongkat niya ang mga ito, napangiti siya. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang pag-upo sa kandungan ng kanyang ama, habang ito ay nagtatype ng mga linyang hindi niya maintindihan noon. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ito, isang luma at mabigat na external hard drive, malaki at parang isang block ng metal, malayo sa mga slick na device ngayon. May kung anong nag-udyok sa kanya na dalhin ito. Pagdating niya sa opisina, naabutan niya si Liam na abala sa pag-code. "Liam, tingnan mo to," sabi ni Elara. Inilapag ang mabigat na hard drive sa mesa. "Kay Papa to. Sa tingin mo, gagana pa kaya?" Tumingin si Liam dito na parang isang archaeologist na nakakita ng isang sinaunang artifact. Wow! Isang IDE hard drive. Kailangan natin ng special adapter para dito. Good thing meron akong isa sa dinosaur kit ko. Pagkatapos ng ilang minutong pagkutingting, nagawa ni Liam na ikonekta ang hard drive sa kanyang computer. Nag-ingay ito ng malakas, ngunit umilaw. Gumagana pa. Sa screen, lumitaw ang mga folder. Karamihan ay mga lumang litrato ng pamilya at mga personal na dokumento. Napangiti si Elara habang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang mas batang sarili kasama ang kanyang mga magulang. Isang simpleng buhay, isang masayang buhay. At pagkatapos, nakita niya ang isang folder na may kakaibang pangalan, Project Anino. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob ay may daan-daang mga file, mga text document na naglalaman ng mga konsepto, mga diagram, at mga file na may .cpp extension, mga SIPA source code. "Wow, ang galing ni Tito," sabi ni Liam habang tinitingnan ang mga file. "Ang linis ng pagkakasulat. Teka." Biglang huminto si Liam. Idinikit niya ang kanyang muka sa screen, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Nag-scroll siya ng mabilis, binubuksan ang iba't ibang file. Ang kanyang pagkamangha ay napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang ekspresyon. "Elara," sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. "Halika dito. Tingnan mo to." Lumapit si Elara. Itinuro ni Liam ang isang particular na block ng code sa screen. "Pamilyar sa akin to," sabi ni Liam. Ang paraan ng pag-handle ng data, ang structure ng klase, imposible. "Anong imposible?" tanong ni Elara. Tumingin si Liam sa kanya, ang muka ay namumutla. "Elara, ito ang core architecture, ang pinakapuso. Ito ang blueprint ng Kronos system. Kronos, ang flagship software ng Valderrama Innovations, ang produkto na nagpayaman at nagpasikat kay Marco." Napatulala si Elara. Ang pangalan ay parang isang pamilyar, ngunit masakit na kanta. At bigla, isang alaala ang bumaha sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Nasa sala sila ng kanilang lumang bahay. 10 taon na ang nakalipas. Nakaupo ang kanyang ama sa harap ng computer, at sa tabi nito ay isang mas bata, mas payat, at mas charming na si Marco Valderrama. Hindi pa sila kasal noon. Nanliligaw pa lang si Marco sa kanya. "Ang galing niyan, Tito," masayang sabi ni Marco, nakaturo sa screen. "Paano po ninyo naisip yang ganyang sistema?" Ngumiti ang kanyang ama. Ito ba? Project Anino ang tawag ko dito." Ang ideya ay lumikha ng isang anino, ng isang proyekto sa digital space, para makita mo ang lahat ng anggulo bago mo pa man simulan, para walang masayang na oras. Tumango-tango si Marco. Ang mga mata ay kumikinang sa interes, isang interes na inakala ni Elara
Noon ay paghanga. Ngunit ngayon ay nakikita niya ito bilang kasakiman. Pagbalik niya sa kasalukuyan, ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang madalas na pagbisita ni Marco sa kanila noon, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ama. Ang mga oras na ginugugol nito sa study ng kanyang ama, nagtatanong tungkol sa hobby nito. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama dahil sa atake sa puso, ilang buwan bago inilunsad ni Marco ang Valderrama Innovations at ang orihinal nitong Kronos System. Ang lalaking nagturo sa kanya ng lahat at ang lalaking umabuso sa tiwalang yon. Ang lalaking kumuha sa pag-ibig niya at sa pamanang dapat ay para sa kanya. Tumingin siya sa screen sa mga linya ng code na isinulat ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi sa takot, kundi sa isang bagong uri ng galit. Isang galit na malamig, malalim, at ganap. Ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata ay hindi para sa kalungkutan, kundi para sa isang hustisyang ninakaw. Ikinuyom niya ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang mga ito. Hindi lang siya taksil. Bulong niya, ang boses ay puno ng yelo. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang pamana ng tatay ko. Ang pagkatuklas sa laman ng hard drive ay nagbago ng lahat. Para kay Elara, ang laban ay hindi na lamang isang paghihiganti para sa kanyang sarili. Ito ay naging isang krusada para sa karangalan ng kanyang ama. Ang galit na dati, isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib, ay naging isang naglalagablab na apoy. Anong gagawin natin? Tanong ni Liam. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang determinasyon sa mga mata ni Elra. Gagamitin natin ito, sagot ni Elra. Ang boses ay matatag. Hindi natin ito ilalabas bilang ebidensya. Hindi pa. Gagamitin natin ito bilang ating sandata. Kung ang Kronos System ang pundasyon ng Valderrama Innovations, gagawa tayo ng isang bagay na yayanig sa pundasyong yon. Ang mga sumunod na linggo, ang maliit na opisina ng Nexus Tech ay naging isang war room. Ginamit nila ang mga orihinal na konsepto ng ama ni Elara, ang Project Anin, bilang kanilang gabay. Ngunit hindi nila ito kinopya. Sa halip, itinuring nila itong isang sagradong teksto. Kinuha nila ang pilosopiya sa likod nito, ang simple, makatao, at epektibong disenyo, at isinapuso ito. Pinangunahan ni Liam ang teknikal na bahagi, habang si Elara naman ang nagsilbing arkitekto ng buong karanasan. Bawat gabi, ang whiteboard ay napupuno ng mga bagong ideya. Ang sahig ay napupuno ng mga natapong tasa ng kape at mga basyo ng energy drinks. Ang kanilang maliit na team ay nagtrabaho ng walang tigil, dala ng isang kolektibong pagnanasa. Hindi na ito trabaho lamang, naging misyon na ito. Ang kanilang nililikha ay tinawag nilang Project Legacy. Isang araw, isang malaking pagkakataon ang dumating. Nag-anunsyo ang gobyerno ng isang public bidding para sa isang napakalaking proyekto. Ang pag-streamline ng lahat ng kanilang digital infrastructure. Ito ang kontratang maglalagay sa mapa sa sino mang manalo. Ang kontratang magpapatunay kung sino talaga ang hari ng teknolohiya sa bansa. Alam ni Elara na ito na ang pagkakataon nila. Ito na ang laban na kailangan nilang ipanalo. Sa kabilang banda, sa Valderrama Tower, ang balitang ito ay tinanggap ni Marco ng may kumpiyansa. Para sa kanya, sila na ang panalo. Walang ibang kumpanya sa bansa ang may kakayahang hawakan ang ganito kalaking proyekto. Ngunit ang pangalan ng Nexus Tech na lumabas bilang isa sa mga kwalipikadong bidder ay nagdulot ng pamilyar na inis sa kanya. Nandyan na naman sila, sabi ni Marco sa kanyang sarili habang nakatingin sa listahan. Nagpapapansin, ngunit hindi na niya ito binaliwala. Ang sunod-sunod na maliliit na pagkapanalo ni Elara ay nagturo sa kanya na hindi na dapat maliitin ang kakayahan nito. Nagsimula siyang maging agresibo,
Ang unang atake ay banayad. Isang article ang lumabas sa isang hindi kilalang business blog na nagtatanong sa katatagan ng Nexus Tech, isang startup na pinapatakbo ng isang socialite at isang unknown programmer. May kakayahan nga ba? Nang mabasa ito ni Elara, naramdaman niya ang pamilyar na tusok ng galit. Ngunit sa halip na magalit, ginamit niya ito. Agad siyang nag-organisa ng isang maliit na press conference para sa mga independent tech journalists. Sa conference, hindi niya binanggit ang Valderrama Innovations. Sa halip, nagsalita siya ng may pagnanasa tungkol sa kanilang misyon. Hindi kami tungkol sa kung sino kami, sabi niya sa mga reporter. Kami ay tungkol sa kung ano ang aming ginagawa. At ang ginagawa namin ay lumilikha ng teknolohiya na naglilingkod sa tao, hindi ang kabaligtaran. Ang kanyang sinseridad at talino ay nag-iwan ng magandang impresyon. Ang dating negatibong istorya ay naging isang kwento ng isang underdog na handang lumaban. Lalong nag-init ang ulo ni Marco. Ang kanyang mga atake ay lalo pang naging marumi. Nagpadala siya ng mga alok na trabaho sa mga programmer ng Nexus Tech. Nag-aalok ng tripleng sahod. Walang tumanggap. Sinubukan niyang takutin ang kanilang mga supplier. Hindi sila natinag. Dahil sa desperasyon, tinawag niya si Katrina sa kanyang opisina. Kailangan nating malaman kung ano ang kanilang alas, ano ang kanilang proposal para sa proyekto ng gobyerno. Gawin mo ang lahat ng kailangan. Alam ni Katrina kung ano ang ibig sabihin nito. Gamit ang kanyang mga koneksyon at kaunting pera, nakahanap siya ng isang paraan para makapasok. Natukoy niya ang pinakabata at pinakabagong programmer sa team ng Nexus Tech. Isang binatang uhaw sa pagkilala at medyo naiinggit sa atensyong nakukuha ni Liam. Isang gabi, sa isang bar, nilapitan ni Katrina ang binatang programmer. Ginamit niya ang lahat ng kanyang alindog, papuri, at mga pangako. Sayang ang talino mo doon, sabi ni Katrina sa kakanya. Sa Valderrama, mabibigyan ka ng pagkakataong mamuno. Kailangan mo lang ipakita sa amin ang iyong halaga. Pagkatapos ng ilang bote ng alak at maraming kasinungalingan, bumigay ang binata. Kinaumagahan, pumasok ito sa opisina ng Nexus Tech na may dalang isang maliit na USB drive na ibinigay ni Katrina. Isang USB na naglalaman ng isang sopistikadong spyware. Habang ang lahat ay abala, isinaksak niya ito sa isa sa mga server. Walang nakapansin. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Elara at Liam ang huling detalye ng kanilang komprehensibong proposal, isang notification ang lumitaw sa computer ni Liam. Isang critical alert. Unauthorized data transfer detected. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Mabilis na nag-type si Liam, sinusubukang i-trace ang pinagmulan ng breach. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, napasuntok siya sa mesa. Humarap siya kay Elara, ang muka ay namumutla. Huli na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elara. Ang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis. Nakuha na nila. Sagot ni Liam. Ang boses ay nanginginig sa galit. Elara, may problema tayo. Isang malaking problema. Ang buong data ng proposal natin, ninakaw na nila. Ang katahimikan na bumalot sa opisina ng Nexus Tech pagkatapos ng pagkatuklas ni Liam ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Ang kanilang war room, na dati puno ng enerhiya at pag-asa, ay biglang naging isang crime scene. Ang whiteboard na puno ng kanilang mga pangarap ay tila isang lapida na nakasulat ang kanilang kabiguan. Paano? Iyon lang ang salitang paulit-ulit na lumalabas sa bibig ni Elara. Sinubukan nilang maghabol. Nagpuyat sila sa pag-iisip ng bagong anggulo. Isang bagong paraan para baguhin ang kanilang proposal. Ngunit alam nila sa kanilang mga puso na huli na ang lahat. Hawak na ni Marco ang kanilang mga alas. Hawak na nito ang kaluluwa ng kanilang proyekto. At hindi nagtagal, ipinaramdam ni Marco ang kanyang kapangyarihan.
Makalipas ang 2 araw, naglabas ng isang sorpresang press conference ang Valderrama Innovations. Sa live stream na pinapanood ni na Elara at ng kanyang buong team, buong pagmamalaking inanunsyo ni Marco ang isang revolusyonaryong update para sa Kronos system, isang bagong module na tinawag niyang Legacy Core. Habang nagsasalita si Marco na nakasuot ng kanyang perpektong terno at may kumpiyansang ngiti, bawat salita niya ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Inilalarawan niya ang mga feature na sila mismo ang nag-isip. Ginamit niya ang mga terminolohiyang sila mismo ang bumuo. Ipinakita niya ang isang hinaharap na sila ang unang nakakita. At sa legacy core na ito, pagtatapos ni Marco sa harap ng mga kamera, muli naming ipapakita kung bakit ang Valderrama Innovations ang nangunguna at kung bakit ang mga maliliit na manlalaro ay dapat manatili na lang sa kanilang mga garahe. Pagkatapos ng press conference, nagsimula ng gumuho ang lahat. Ang una ay isang makapal na sobre na inihatid ng isang courier. Galing ito sa pinakamalaking law firm sa bansa, ang mga abogado ni Marco. Nanginginig ang mga kamay ni Elara habang binubuksan ito. Sa loob ay isang cease and desist letter. Inaakusahan sila ng intellectual property theft at copyright infringement. Nakasaad doon na ang project, legacy, ng Nexus Tech ay isang tahasang pagnanakaw sa mga konsepto na matagal nang dinidevelop sa loob ng Valderrama Innovations. Ang kabalintunaan ay napakasakit, halos nakakatawa kung hindi lang nakakawasak. Ang magnanakaw ngayon ang nag-aakusa ng pagnanakaw. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang pagdating ng masasamang balita. Isang tawag sa telepono mula sa kanilang pangunahing investor. Ang dating mainit at masigasig na boses nito ay naging malamig at formal. Elara, nabalitaan ko ang tungkol sa kaso. I'm sorry, pero kailangan naming i-pull out ang aming investment. Kailangan naming protektahan ang aming mga interes. You understand? Isang email mula sa isa nilang partner na kumpanya, kinakansela ang isang nakatakda na sanang proyekto. At ang pinakamasakit sa lahat, isang opisyal na abiso mula sa bangko. Dahil sa inihain na kaso at sa utos ng korte, ang lahat ng assets at bank accounts ng Nexus Tech ay pansamantalang naka-freeze. Paralisado sila. Hapon na. Ang dating masiglang opisina ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang kanilang maliit na team ay nakaupo sa kanilang mga mesa. Walang imik, ang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagkadismaya. Nakatayo si Elara sa gitna ng silid, pinagmamasdan ang mga mukha ng mga taong naniwala sa kanya. Mga taong iniwan ng kanilang mga stabiling trabaho para sumama sa kanyang pangarap. Ngayon, dahil sa kanya, ang kanilang kinabukasan ay naging abo. Naramdaman niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang tapang na itinayo niya sa loob ng maraming buwan ay unti-unting gumuho. Ang apoy sa kanyang dibdib ay tila binuhusan ng isang drum ng malamig na tubig at ang naiwan na lang ay usok at pait. Naglakad siya papasok sa kanyang maliit na opisina at isinara ang pinto. Sumandal siya dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa pag-iisa, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon sa ospital, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito mga luha ng galit, ito ay mga luha ng pagod. Pagod na sa pakikipaglaban, pagod na sa pagiging matatag. Nagkamali ba ako? Tanong niya sa sarili. Dapat ba ay nanahimik na lang ako? Hinayaan ko silang lahat na mapahamak. Pinangunahan ko sila papunta sa wala. Nabigo ko si Papa. Nabigo ko ang kanyang pamana. Nasa gitna siya ng kanyang pagluluksa nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang nakakabinging iingay sa gitna ng kanyang tahimik na pagdurusa. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado sa screen. Pinunasan niya ang kanyang mga luha
At sinagot ito, ang boses ay pagod at basag. Attorney? Elara, may masama akong balita, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. Pinakinggan ng korte ang petisyon nila para sa isang temporary injunction. Napapikit si Elara. Anong ibig sabihin niyan? Isang maikling paghinto, isang mabigat na paghinga. Pagkatapos ay sinabi ng abogado ang mga salitang tuluyang wawasak sa natitira niyang pag-asa. Ibig sabihin, pinagbigyan sila. Mayroon tayong 48 oras bago maging epektibo ang utos na tuluyan nang magpapatigil sa lahat ng operasyon ng Nexus Tech. Pagkatapos ng tawag mula sa abogado, nanatiling nakaupo si Elara sa sahig. Walang laman ang kanyang isip, parang isang puting pader. Tapos na. Ito na ang katapusan. Ang 48 oras ay parang isang formalidad na lamang bago tuluyang ilibing ang kanilang mga pangarap. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay mabigat. Pinunasan niya ang kanyang mukha, inayos ang kanyang damit, at huminga ng malalim. Kailangan niyang harapin ang kanyang team. Kailangan niyang sabihin sa kanila na tapos na ang laban. Binuksan niya ang pinto ng kanyang opisina, handa nang aminin ang kanilang pagkatalo. Ngunit ang kanyang inaasahang tanawin ng kalungkutan at pagkabigo ay hindi ang kanyang naabutan. Sa halip, nakatayo ang kanyang buong team. Si Liam at ang 3 pa nilang programmer sa gitna ng opisina. Nakatingin silang lahat sa kanya. Walang nagsasalita, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng paninisi. Ang nakikita niya ay isang tahimik na pagsuporta. Si Liam ang unang humakbang palapit. Narinig namin, sabi nito. Ang boses ay mahinahon. Napayuko si Elara. I'm sorry, bulong niya. I'm so sorry, bigo ko kayo. Hindi, mabilis na sagot ni Liam. Itinaas niya ang baba ni Elara para magkatinginan sila. Hindi kami nandito dahil sa pera, Elara. Nandito kami dahil naniniwala kami sa'yo. Naniniwala kami sa ginagawa natin. Ang isa pa nilang programmer, isang babaeng nagngangalang Maya, ay humakbang din. Hindi kami aalis. Hindi namin ito susukuan. Ang mga salitang yon, simpleng ngunit puno ng katapatan, ay parang isang liwanag na tumagos sa kadiliman ni Elara. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Nakita niya ang kanilang determinasyon, ang kanilang tiwala. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang pagod ay napalitan ng pananagutan. Ang pagsuko ay napalitan ng galit. Hindi pa tapos ang laban. Biglang tumingin si Liam sa isang sulok ng opisina kung saan nakapatong sa isang mesa ang lumang hard drive ng ama ni Elara. Isang kislap ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Teka, sabi niya, na para bang may isang ideyang biglang nabuo sa kanyang isip. Naglakad siya papalapit dito at hinaplos ang metal na case. Elara, paano kung mali ang diskarte natin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng bagong enerhiya. Anong ibig mong sabihin? Ang buong panahon na ito, dinedepensahan natin ang sarili natin. Sabi ni Liam. Sinasagot natin ang mga akusasyon nila. Paano kung sa halip na depensa, opensa ang gawin natin? Tumingin siya mula sa hard drive papunta kay Elara. Ito ang sandata natin. Pero hindi ito panangga. Isa itong espada. Isang katahimikan ang namayani habang pinoproseso ng lahat ang kanyang sinabi. At unti-unti, isang nangiti ang sumilay sa labi ni Elara. Isang nangiting mapanganib. Isang nangiting nagsasabing, game on. Tama ka, sabi ni Elara. Ang boses ay hindi nabasag. Ito ay matigas na parang bakal. Tapos na tayong magtago sa anino. Oras na para ilabas ang katotohanan sa liwanag. Ang sumunod na 24 na oras ay isang paghahanda para sa digmaan. Ang opisina ay muling nabuhayan. Ang atmosfera ng pagkatalo ay napalitan ng isang desperado,
ngunit nakakakuryenteng enerhiya. Hinati ni Elara ang mga gawain. Si Liam at ang dalawang programmer ang inatasan niyang ihanda ang espada, ang hindi maikakailang ebidensya. Kinuha nila ang source code mula sa hard drive at inihambing ito sa publicly available code snippets ng Kronos system. Gumawa sila ng isang detalyadong presentasyon na nagpapakita, linya sa bawat linya, kung paano ninakaw ang konsepto, ang lohika, at maging ang mga komento sa loob ng code. Nagdagdag pa sila ng digital timestamp mula sa orihinal na file na nagpapatunay na nilikha ito 10 taon bago pa man itatag ang Valderrama Innovations. Habang abala sila, si Elara at Maya naman ang humawak sa kabilang bahagi ng plano. Tumawag si Elara sa kanyang abogado. "Attorney, gusto kong mag-file ng countersuit bukas na bukas." Kasabay nito, ginamit ni Elara ang kanyang mga natitirang koneksyon. Tumawag siya sa bawat tech journalist na kilala niyang may integridad. Hindi niya ibinigay ang lahat ng detalye, ngunit sapat lang para makuha ang kanilang interes. "May malaki akong sasabihin sa araw ng final project presentation," sabi niya sa kanila. Isang kwento tungkol sa tunay na pinagmulan ng Valderrama Innovations. Isang kwentong hindi niyo gugustuhing makaligtaan. Ang huling ginawa ni Elara ay ang pinakasimple ngunit pinakamapangahas. Nagbukas siya ng email at nagsimulang mag-type. Isang maikling mensahe para sa iisang tao. 2. Subject: See you. Message: message, magkita tayo sa project presentation. Good luck. Kakailanganin mo kinaumagahan sa harap ng malaking gusali ng gobyerno kung saan gaganapin ang final presentation. Nagtipon ang maliit na hukbo ng Nexus Tech. Pagod sila. Puyat. Ngunit sa kanilang mga mata, may isang apoy na hindi mapapatay. Tumingin si Liam kay Elara. Ang hangin ay malamig, ngunit ang araw ay nagsisimula ng sumikat. "Handa ka na ba?" tanong niya. Huminga ng malalim si Elara. Dinadama ang hangin sa kanyang mga baga. Ang takot na dati gumagapos sa kanya ay nawala na. Ang natitira na lang ay isang malinaw at matibay na layunin. Tumingin siya sa salamin ng gusali. Nakita ang refleksyon ng isang babaeng hindi niya na halos makilala. Isang babaeng sinubok ng apoy at hindi nasunog. Ngumiti siya. "Isinilang ako para dito." Ang conference hall ay kanyang kaharian. Bawat sulok ay pamilyar kay Marco Valderrama. Ang mga mamahaling upuan na inuupuan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa gobyerno at negosyo. Ang mga kamera na nakatutok sa entablado, handang kunan ang bawat salita niya. Ang entablado mismo, kung saan sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang ipinakita ang kanyang henyo. Nakatayo siya sa gilid ng entablado, naghihintay na tawagin ang kanyang pangalan. Kalmado siya. Higit pa sa kalmado, nagagalak siya. Nakita niya ang mga tech journalist na inimbitahan ni Elara. Mga langaw na nag-aabang sa isang kapirasong basura. Nginitian niya sila. Pagkatapos, nakita niya si Elara. Nakaupo ito sa unahang hilera, kasama ang kanyang maliit na team. Mukha itong pagod, ngunit may kakaibang kapayapaan sa mukha nito. Ang kapayapaan bago ang kamatayan, isip ni Marco. Naramdaman niya ang isang patak ng awa o marahil ay pangungutya. Pagkatapos ng araw na ito, babalik ito sa kanya, magmamakaawa. At marahil kung nasa tamang mood siya, tatanggapin niya ito pabalik. At ngayon, para ipresenta ang kinabukasan ng digital infrastructure, ang CEO ng Valderrama Innovations, Ginoong Marco Valderrama. Naglakad si Marco papunta sa gitna ng entablado kasabay ng masigabong palakpakan. Binati niya ang lahat ng may isang ngiting, sanay na sanay na. Ang kanyang presentasyon ay perpekto. Bawat slide ay makintab, bawat salita ay kinalkula. Ipinakita niya ang legacy core, ang kanyang pinakabagong obra maestra, na may kumpiyansang magpapahanga sa lahat. Ang mga ideya ni Elara na mas pinaganda ng kanyang mga salita.
Nang matapos siya, ang palakpakan ay mas malakas pa kaysa kanina. Tagumpay. Ramdam na ramdam niya ito. Bumaba siya sa entablado na may ngiti ng isang hari. POV, Elara Reyes. Pinanood ni Elara ang bawat segundo ng presentasyon ni Marco. Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang malamig na katiyakan. Bawat salitang ninakaw, bawat ideyang inangkin, ay isa lamang pako na idinadagdag ni Marco sa kanyang sariling kabaong. At ngayon, para sa kanilang panukala, ang CEO ng Nexus Tech Solutions, binibining Elara Reyes. Tumayo si Elara. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Naramdaman niya ang init ng mga ilaw, ang bigat ng tingin ng lahat. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa entablado, ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, malinaw, at puno ng isang bagay na wala sa boses ni Marco. Katotohanan, hindi niya sinimulan sa teknolohiya. Sinimulan niya sa isang kwento. May isang tao akong kilala. Panimula niya. Isa siyang programmer, ngunit para sa kanya, ang code ay hindi lang mga numero at letra. Ito ay tula. Naniniwala siya na ang teknolohiya ay dapat naglilingkod sa tao, na dapat nitong pinapagaan ang ating buhay, hindi pinapakomplika. Ang buong silid ay nakikinig. Ang taong iyon ay ang aking ama. Pagpapatuloy niya. At bago siya pumanaw, meron siyang isang pangarap, isang proyekto na tinawag niyang Project Anino. Isang pangarap na lumikha ng isang perpektong kasangkapan para sa mga manlilikha. Naglakad siya sa gitna ng entablado, papalayo sa podium. Walang siyang slides. Ang tanging nasa likod niya ay isang malaking itim na screen. Ang Valderrama Innovations ay nagpakita sa inyo ng isang produkto, isang magandang produkto. Ngunit ngayon, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Sa isang senyas niya kay Liam sa audience, biglang umilaw ang malaking screen. 2 block ng code ang magkatabing lumitaw. Sa kaliwa, may label na Project Anino Source Code. Sa kanan, may label na Chrono System Legacy Core Snippet. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Gamit ang isang laser pointer, itinuro ni Elara ang mga linya. Ang structure, ang logic, maging ang mga comment na iniwan ng aking ama, kinopya lahat. At ang pinakamahalagang ebidensya, isang malaking pulang bilog ang lumitaw sa screen, binibilugan ng 2 petsa sa ilalim ng bawat code. Ang code ng aking ama ay may digital timestamp, October 12, 2014, 10 taon bago pa man na itatag ang Valderrama Innovations. Ang katahimikan ay nabasag ng mga pag-click ng camera at pag-type sa mga keyboard. Ang mga opisyal ng gobyerno ay nagtitinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Tumingin si Elara sa direksyon ni Marco. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Ang nangiti ng tagumpay ay napalitan ng isang maskara ng purong gulat at takot. Ang lahat ng kamera na dating nakatutok sa entablado ay ngayon nakatutok sa kanya. Kinukunan ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo. Ang pamana ng aking ama ay hindi ibinebenta. Sabi ni Elara, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat salita ay isang martilyo ng hustisya. At lalong hindi ito ninanakaw, Ginoong Valderrama. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto sa likod ng conference hall. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama ang abogado ni Elara. Dahan-dahan silang naglakad sa aisle, palapit sa kinaupuan ni Marco. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Huminto ang mga pulis sa harapan ni Marco. Ginoong Marco Valderrama, sabi ng isa sa kanila, ang boses ay formal at malakas. Inaanyayahan ka naming sumama sa amin para sagutin ang mga akusasyon ng pandaraya at intellectual property theft.
Sinubukang magsalita ni Marco, ngunit walang boses na lumabas. Napatayo siya, na para bang isang manika na hinila pataas. Dinala siya ng mga pulis paalis. Habang dumadaan sila sa kinatatayuan ni Elara, huminto si Marcos sandali. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Yumuko ito ng bahagya at bumulong, sapat lang para marinig niya. Hindi pa to tapos. Hindi man lang kumurap si Elara. Tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng yelo. Para sa'yo, sagot niya sa isang boses na kalmado at pinal. Kakatapos lang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay na nilikha ng eskandalo sa Valderrama Innovations ay unti-unti nang humupa. Ngunit ang epekto nito ay permanente. Habang umiinom ng kape sa kanyang opisina isang umaga, pinanood ni Elara ang balita sa isang maliit na TV sa gilid. Ipinakita sa screen ang mukha ni Marco Valderrama, mas payat at mas gusot. Habang binabasa ng hukom ang kanyang sentensya. Guilty. 10 taong pagkakakulong para sa pandaraya. Kasunod na ipinakita sa balita si Katrina Santos, papalabas ng korte, tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga kamera. Dahil sa kanyang kooperasyon sa prosekusyon, nakaiwas siya sa pagkakakulong. Ngunit ang kanyang karera at reputasyon ay habambuhay nang nadungisan. Ang Valderrama Innovations, dahil sa pagbagsak ng stock market value at pag-alis ng lahat ng kanilang kliyente, ay napilitang magdeklara ng pagkalugi. Pinatay ni Elara ang TV. Wala siyang naramdamang tuwa o paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Tapos na. Sa tulong ng gobyerno at ng ilang matatag na investor, nanalo ang Nexus Tech sa bidding. Ang kanilang unang hakbang ay ang bilhin ang mga natitirang ari-arian ng Valderrama Innovations sa isang auction, kasama na ang gusaling dating simbolo ng kapangyarihan ni Marco. Ngayon, nakaupo si Elara sa pinakatuktok na opisina ng gusaling iyon. Ang dating malamig at impersonal na opisina ni Marco ay binago niya. Pinalitan niya ang madilim na kasangkapan ng mas magaan na kulay. Naglagay siya ng mga halaman. Ang salaming pader ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ang tanawin ng syudad ay hindi na nagpapahiwatig ng kapangyarihan, kundi ng pagkakataon. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Liam, may dalang 2 tasa ng kape. Para sa'yo, sabi nito. Inilapag ang isang tasa sa kanyang mesa. Salamat, Liam, ngiti ni Elara. Sumandal si Liam sa may bintana. Pareho silang nakatingin sa labas. Ang laki na ng pinagbago, sabi niya. 6 na buwan pa lang, pero parang isang dekada na ang nakalipas. Marami talagang nagbago, sang-ayon ni Elara. Matagumpay nilang pinagsama ang 2 kumpanya. Tinanggap ni Elara ang lahat ng mahuhusay na empleyado ng Valderrama Innovations na walang kinalaman sa panloloko ni Marco. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kultura ng takot ay napalitan ng kultura ng respeto at kolaborasyon. Pupunta ka ba? Tanong ni Liam. Alam ni Elara kung ano ang tinutukoy nito. Linggo ng hapon. Ang araw na yon. Oo naman, sagot niya. Kinahapunan, nag-iisang nagmaneho si Elara papunta sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. May dala siyang isang simpleng palumpon ng puting bulaklak. Naglakad siya sa mga damuhan hanggang sa marating niya ang isang simpleng lapida. Ricardo Reyes, isang mapagmahal na ama at isang tunay na manlilikha. Umupo si Elara sa damuhan sa tabi ng puntod. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Hi, Tay! Bulong niya. Kamusta na po kayo dyan? Isang mahinang hangin ang umihip na para bang isang sagot. Marami pong nangyari. Pagpapatuloy niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naalala niyo po ba yung project Anino nyo? Tinuloy ko po. At nanalo po tayo.
Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng lapida. Gusto ko lang pong sabihin na nagawa ko na po. Naibalik ko na ang para sa inyo. Sana po proud kayo sa akin. Doon, sa harap ng kanyang ama, hinayaan niyang tumulo ang ilang butil ng luha. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o galit. Ito ay mga luha ng paglaya, mga luha ng isang anak na sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan para sa alaala ng kanyang ama. Pagbalik niya sa gusali ng Nexus Tech, papalubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Naabutan niya si Liam na naghihintay sa kanya sa rooftop garden na kanyang ipinagawa. Tahimik silang tumayo sa tabi ng isa't isa. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Walang romantikong pag-uusap. Walang mga pangako. Ang mayroon sila ay isang bagay na mas malalim. Isang pagkakaibigang sinubok ng apoy. Isang respeto na nabuo sa gitna ng digmaan. At isang partnership na binuo sa tiwala. Sila ay mga survivors. Sila ay mga tagabuo. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Elara. Isang text message. Galing ito sa isang hindi pamilyar na numero. Good evening, Miss Reyes. Ako po si Ana, mula sa Gabriela Women's Foundation. Narinig po namin ang kwento nyo. Nais po sana namin kayong imbitahan para maging guest speaker sa aming susunod na komperensya para sa mga biktima ng domestic abuse. Ang inyong kwento po ay magiging isang malaking inspirasyon. Tinitigan ni Elara ang mensahe. Ang kanyang nakaraan, ang sakit, ang takot, ang kahihiyan ay hindi na isang bagay na kailangan niyang itago. Isa na itong sandata, isang boses, isang kwento ng pag-asa para sa iba. Ngumiti siya, isang tunay at malawak na ngiti. Ang ngiti ay hindi na isang maskara para pagtakpa ng sakit, kundi isang refleksyon ng isang babaeng buo na muli. Isang babaeng natagpuan ng kanyang tunay na lakas at layunin. Nag-type siya ng kanyang sagot. It would be my honor. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na lagusan. Ito ay isang bukas na pinto, naghihintay para sa kanya na pumasok. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pagbangon at pag-ibig ni Elara Reyes. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa huli, kayo ang nagsilbing inspirasyon at lakas sa likod ng bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwento ni Elara, hindi ko maiwasang damhin ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang katatagan. Nais kong ibahagi sa pamamagitan niya ang isang mensahe. Isang mensahe na sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang paghilumin ang mga ito at gawing simbolo ng ating katapangan. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyong mga puso ng isang paalala na ang pag-ibig sa sarili ang pinakamahalagang pundasyon at na ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kayang puksain ng anumang dilim. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa isa na namang kwentong tatatak sa inyong mga puso. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais ko pong marinig ang bawat isa sa inyo. Nagmamahal, Kwentong Puso TV.